Nang marinig ang sinabi ni Long Xuanling, nagwala sa galit ang haring demonyo ng 8 sinag. Hawak ang 2 maso, sumugod siya at sinabing, "Anong pakialam ng haring ito sa reputasyon mo?" Dahil dito, nagpakawala ang haring demonyo ng hindi mabilang na mga maso patungo sa bibig ni Long Xuanling. Inilabas na rin ni Meng Yuanji ang kanyang mahika at sinabi, "Patron Long Xuanling, masama ang iyong hangarin. Hayaan mong tulungan ka ng abang mongheng ito na maliwanagan." Nang makita ni Long Xuanling na sumusugod pa rin sila sa kabila ng banta, agad siyang gumawa ng mga hand seal para sa isang spell at nagsalita, "Kung ipipilit ninyong makialam dito, huwag ninyo akong sisisihin kung magiging marahas ako." Kaagad, nagpakawala si Xuanling ng hindi mabilang na mga sinag ng espada. Ang mga sinag na ito ay agad na tumama patungo sa kinaroroonan ni Qin Nan. Iwinasiwas ni Qin Nan ang kanyang heaven-shattering saber, at nagpakawala ng isang atake, ang Heavenly Desolate Single Slash. Ang mga sinag ng espada mula kay Long Xuanling ay naputol. Si Ming Wang, na nasa loob ng Heaven Mending Cauldron, ay iwinasiwas din ang kanyang mga kuko para kumalmot gamit ang ataking Demon King's Art. Nang makita ni Long Xuanling na pinagtutulungan siya, dali-dali niyang ginamit ang 4 Lance Extreme Yang Flash. Isang napakalaking payong ang lumitaw at hinarang ang lahat ng mga atake mula sa grupo ni Qin Nan. Naging sakim ang haring demonyo ng 8 sinag at sumigaw, "Hihe, hindi ko akalain na may ganito ka palang kayamanan. Kung ganoon, sa akin na to." Nagpaalala si Ling Lanlan sa lahat, "Sugod lang kayo. Kung kulangin kayo sa lakas immortal, ako na ang bahalang magpunan yan para sa inyo." Nang makita ni Long Xuanling ang sitwasyon, bumuhos ang malamig niyang pawis na parang batis. Lihim niyang kinakalkula, ang lakas ng mga taong ito ay hindi maarok, at mayroon pa silang Dao Spirit na tumutulong. Kung aasa lang ako sa sarili ko at sa mga walang kwentang ito, baka mamatay ako dito. Dahil sa naisip, mabilis na kumuha si Long Xuanling ng isang talisman at ginamit ito. Bago siya umalis, sumigaw siya pabalik, "Qin Nan, maghintay lang kayo." Pagkasabi nito, ang grupo ni Long Xuanling ay nailipat na sa ibang lugar ng talisman. Itinago ng haring demonyo ng 8 sinag ang kanyang mga maso at nagsabi ng may pang-aalipusta, isang grupo ng mga duwag. Nang makita ni Xiu Shenliang na natakot at tumakbo ang kalaban, nagsimula na naman siyang magyabang, "Matalino ang grupong yan. Kung nahuli sila ng isang hakbang, ako na mismo, ang immortal na ito, ang kikilos para patayin sila dito mismo." Sanay nang marinig ang pagyayabang nito, agad na nagalit ang haring demonyo. Hinawakan niya ang 2 kamay ni Xiu Shenliang, hinila ito, at sumigaw, "Hoy, bata! Hindi ka pa ba tapos sa kasinungalingan mo?" Napasigaw sa sakit si Xiu Shenliang, alam ko na ang pagkakamali ko." Bumaling si Qin Nan at nagpaalala sa lahat, "Tara na. Dapat na rin tayong pumasok sa lupain ng pamana." Ngunit pinigilan sila ni Meng Yuanji, "Teka muna. Tanungin muna natin itong 9 na ulong asong lumalamon ng buwan tungkol sa mga pagkakataon sa lupain ng pamana at kung nasaan ang mga pamana." Nang makitang ginagamitan siya ng spell ng monghe, sumigaw ang aso, "Lecheng kalbo! Hintayin mong makalabas ako, kakagatin kita hanggang mamatay." Nang matapos na ang lahat, tinapik ng haring demonyo ang balikat ni Meng Yuanji at pinuri ito, "Magaling ka pala, Yuanji." Malamig na nagtanong si Qin Nan, "Ito rin ba ang ginamit mong bitag sa akin noon?" Nang makita ang inis na mukha ni Qin Nan, agad na iwinagayway ni Meng Yuanji ang kanyang kamay at sinabing, "Hahaha, ang nakaraan ay nakaraan na. Bilang tao, dapat laging tumingin sa hinaharap." Tinamad na ring makipagtalo si Qin Nan sa kanila. Inudyukan niya ang mga kasama, "Tara na. Puntahan na natin ngayon ang tansong pader ng 10,000 titik na sinabi ng 9 na ulong aso." Tuwang-tuwang sumigaw si Ling Lanlan, "Tara na." Samantala, sa tabi ng isang sapa sa kung saan, nakatakas na rin ang grupo ni Long Xuanling. Naisip niya sa sarili, "Nakatakbo na tayo hanggang dito. Siguradong hindi na sila makakahabol." Isang lalaking nakatakip ang ulo ang nagtanong kay Long Xuanling, "Daoist Long, bakit tayo tumakbo nang hindi pa man lumalaban? Kahit na malakas si Qin Nan, kung gagamitin natin iyon, hindi ba't may pagkakataon pa rin tayo?"
Sumagot si Long Xuanling, sa tingin nyo ba talaga na kung gagamitin natin iyon ay madali natin silang mapapatay? Kahit na hindi dapat katakutan si Xiu Shenliang at ang blood-eyed human immortal, pero ang unang immortal na si Qin Nan, ang walang kapantay na henyo, si Yuanji ng Bodhi Ancient Temple Sect, at ang misteryosong demonyong cultivator na iyon ay hindi mga basta-basta. Bukod pa riyan, may kasama pa silang isang Dao Spirit. Matapos marinig, isang lalaki ang napahawak sa baba at nagtanong, kung si Yuanji ay disipulo ng Bodhi Ancient Temple Sect, hindi ba dapat vegetarian siya? Agad na sinipa sa panga ng katabi niya ang hangal na ito at sumigaw, yan ba ang punto dito? Tanga! Pagkatapos, bumaling siya kay Xuanling at nagtanong, ayon sa sinabi mo, hahayaan na lang ba nating si kataas-taasang Namda na mismo ang humarap kay Qin Nan? Kinumpirma ni Long Xuanling, dumating na nga si kataas-taasang Namda sa Chaotic Immortal Realm. Pero bago yan, mayroon pa akong isang plano. Pagkasabi nito, naglabas siya ng isang bolang kristal at ipinaliwanag, ito ang Moon Reflecting Crystal. Kaya nitong itala ang lahat ng nangyari sa loob ng 100 paghinga. Naisave ko na ang lahat ng imahen nyo, grupo ni Qin Nan. Ang bolang kristal na ito sa kamay ko ay may kabuang 670 piraso. Maghiwa-hiwalay tayo at ipasa ang mga pirasong ito sa mga tao mula sa si Yanjie, Dan Li Renetin Lu, Yel Sin Enan, Danny Dimgis, Dan Si Lisi, at Yi Se. Ang mga puwersang ito ay lahat nagdusa sa kamay ni Qin Nan at galit na galit sa kanya. Kung malalaman nilang nagpakita si Qin Nan dito, paano nila hindi gugustuhin kunin ang ulo niya? Tumango ang lalaki, kung ganoon, gawin natin ang sinabi mo. Paglipat ng eksena, sa loob ng lupain ng pamana, natagpuan na ng grupo ni Qin Nan ang tansong pader ng 10,000 titik. Tuwang-tuwang sumigaw ang haring demonyo ng 8 sinag, tignan ninyo. Iyon na ang tansong pader ng 10,000 titik. Bumato na naman ang komento si Mong Yuanji, nakita na namin, nakita na. Hindi naman kami bulag ah. Tumingin si Qin Nan sa pader at sinabi, susunod, maghiwa-hiwalay tayo. Hanapin natin ang 8 titik na sinabi ng 9 na ulong aso, at pagkatapos ay wasakin natin ang mga ito. Mabilis na iwinasiwas ng haring demonyo ang kanyang maso at sinabing, hihi, nakahanap na ako ng 2. Sa 2 malakas na kalabog, 2 titik sa tansong pader ang nawasak. Sina Huyet Han, Xu Shenliang, Yuanji, Qin Nan, Ming Wang, at Ling Lanlan ay kumilos na rin. Napakabilis, isang special passage ang lumitaw sa itaas ng tansong pader. Unang pumasok si Qin Nan at sinabi sa lahat, punta na tayo. Ang kabilang dulo ng daanan na pinasukan ng grupo ni Qin Nan ay isang espasyo ng yelong salamin. Nagmasid si Qin Nan at naisip, ang kapangyarihang nakatago sa yelong salamin na ito ay malamang isang uri ng purong enerhiya na nilikha ng langit at lupa. Kapag na-absorb, malaki ang idadagdag nito sa cultivation. Tuwang-tuwang sinabi ni Ling Lanlan, napakagandang lugar nito para palakasin ang cultivation. Sumilip din si Ming Wang at sumang-ayon, ang purong enerhiya dito ay sapat na para sa isang first layer Heavenly Immortal na umabot sa peak Heavenly Immortal. Humalakhak ng malakas ang haring demonyo ng 8 sinag, hahaha, ang swerte talaga ng haring ito ay hindi pangkaraniwan. Nagpaalala si Qin Nan sa lahat, maupo na tayo ngayon at i-absorb ang purong enerhiyang ito. Pagkatapos ng 9 na shichen, makakawala na sa pagkakagapos ang 9 na ulong asong iyon. Kailangan nating samantalahin ang oras. Kaya mabilis na umupo si Qin Nan at sinimulang i-absorb ang purong enerhiya. Naisip niya sa sarili, kaunti na lang at maaabot ko na ang antas na Heavenly Immortal. Malaki ang pagkakataon kong makalusot sa loob ng panahong ito. Nang makitang nauna nang mag-cultivate si Qin Nan, sumigaw ang haring demonyo, peste. Qin Nan, nauna ka pa. Huwag kang umasang malalampasan mo ako. Nagyabang naman si Ling Lanlan, ang bilis niyo sa pag-absorb ng enerhiya ay siguradong hindi maikukumpara sa akin. Isa akong Dao Spirit. 3 beses na mas mabilis ang absorption rate ko kaysa sa inyo. Makalipas ang 1 shichen, nagsimulang makaramdam ng kakatwa si Qin Nan. Ha?
Bakit biglang gumana ng ganito ang iba't ibang paraan ng pagtatanong sa Dao sa loob ng katawan ko? Hindi ba't ang lakas immortal na kailangan ko para makalusot sa antas heavenly immortal ay magiging 6 na beses na mas marami kaysa dati? Mukhang hindi ako makakalusot sa pagkakataong ito. Teka Naisip ni Kinnan sa kanyang sarili, ang espiritu ng Diyos ng digmaan ay kayang baliwalain ang lahat ng atake sa kaluluwa upang protektahan ang aking kaluluwa, at kaya rin itong sipsipin ang lahat ng purong enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Bakit hindi ko subukang palabasin ang espiritu ng Diyos ng digmaan? Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Espiritu ng Diyos ng digmaan, lumabas ka." Kaagad, ang kaluluwa ng Diyos ng digmaan ay lumitaw. Nang makita ito ng haring demonyo ng 8 sinag, nagulat ito at sumigaw, "Sino yan?" Nang makita ni Monghe Yuanji ang espiritu ng Diyos ng digmaan, namangha siya, ito na ba ang kaluluwa ng ika-5 nilalang sa hanay ng mga immortal? Sumigaw si Linglanlan, "Nandadaya ang isang to." Umiti ng mapait si Blood Aye, "Bilisan na nating mag-cultivate. Kung hindi, kahit sabaw ay wala tayong mahihigop." Sumigaw si Xiu Shenliang, "Ang utang na ito, siguradong sisingilin ko sa kanya sa hinaharap." Nagpaalala ang haring demonyo ng 8 sinag sa kanya, "Huwag kang puro salita." Naiinis na sumigaw si Xiu Shenliang, "Ako. Hindi ako puro salita." Samantala, sa ilalim ng malaking butas sa lupa, isang grupo ng mga tao ang dumating. Isang tao ang nagsalita, pumasok na ang grupo ni Kinnan. "Bilisan nating sumunod." Ngunit umiling ang matandang nasa tabi niya, "Huwag magmadali. Mas mabuting tanungin muna natin itong si senior na haring demonyo." Kaya lumingon siya at nagtanong sa 9 na ulong asong lumalamon ng buwan, mga hamak na nilalang, naglakas loob na magtanong, "Senior na haring demonyo, nakita niyo na po ba ang mga taong ito? Kung sakaling nakita niyo na sila, maaari po bang sabihin niyo sa amin ang kanilang kinaroroonan? Bagamat hindi namin kayo matutulungang makalaya, maaari naming tulungan kayong bawasan ang bahagi ng kapangyarihan ng banal na bundok ng Jade Vault para mas maaga kayong makalaya." Sumigaw ang 9 na ulong asong lumalamon ng buwan, "Nakita ko na ang mga taong yan. Alam ko rin kung saan sila nagpunta." Masayang sumigaw ang binata, "Napakabuti. Pakiusap senior, sabihin niyo po sa amin." Sumagot ang aso, "Ang lugar na pinuntahan nila, sa ngayon, ay kailangan niyong sirain ang isang bagay para mabuksan ang daanan patungo roon. Ngunit, bakit niyo sila hinahanap? Kung para patayin sila, matutulungan ko kayo. Kung hindi, magsilayas kayo sa harap ko." Pagkasabi nito, ibinuka ng halimaw ang bibig nitong 10,000 taon nang hindi nagsisipilyo, at bumuga ng mabahong hangin. Nadilim ang mga mukha ng mga lalaki dahil sa mabahong hangin. Habang tinatakpan ang mukha, sinabi ng binata, "Siyempre, narito kami para patayin sila." Sinabi ng 9 na ulong asong lumalamon ng buwan sa kanila, "Kung gayon, gumawa kayo ng sumpaang immortal demonyo." Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng isang sinaunang lungsod, isang grupo ng mga tao ang nag-uusap. "Maghiwa-hiwalay tayo. Hanapin ang mga batong stela sa 4 na direksyon, silangan, kanluran, timog, at hilaga ng sinaunang lungsod at wasakin ang mga ito." Nang marinig ito, magalang na yumuko ang lahat, "Masusunod." At ang lahat ng mga tauhan ng binata ay lumipad patungo sa iba't ibang direksyon. Lumapit ang binata sa tansong pader ng 10,000 titik at naisip, ayon sa sinabi ng 9 na ulong asong lumalamon ng buwan, kailangan lang wasakin ang mga batong stela, at ang tansong pader na ito ay ganap na buguho. Ang pagkakataon sa pamana na nakatago sa loob nito ay lalabas din. Samantala, sa gilid ng malaking butas sa lupa, ang grupo ni Long Xuanling ay nagmamasid sa grupo ng angkan ng mga immortal na espiritu at sa iba pang mga grupo. Naisip niya, napasok na ng mga tao mula sa Si Yanyesi. Dumating na rin ang mga tao mula sa Si Sinenan, Lani Dimgisi at Yanti Ranetinlu. Ang oras na kayang pigilan ng banal na bundok ng Jade Vault ay nabawasan na rin ng malaki. Ngumisi si Long Xuanling ng may kasamaan, "Hihe, Kinnan, tingnan natin kung paano ka mabubuhay ngayon."
Kasabay nito, sa loob ng espasyo ng yelong salamin, sa gitna ng isang bughaw na liwanag, nakabuo na si Kinnan ng apoy na immortal sa kanyang katawan. Ang kanyang kasuotan ay unti-unting natatanggal sa kanyang katawan. Habang pinagmamasdan ang eksena, namangha si Mong Heyuan-J, mula sa pag-akyat sa antas na Earth Immortal patungong Heavenly Immortal, ang ilan ay kailangang dumaan sa pagsubok ng kidlat. Ang iba naman ay magkakaroon ng kasuotan ng Heavenly Immortal. Hanggat hindi pa tuluyang nasisira ang kasuotan ng Heavenly Immortal, saka palang masasabing tuluyan nang nakapasok si Kinnan sa antas na Heavenly Immortal. Tumayo na si Kinnan habang ang kanyang damit ay patuloy na natatanggal. Sumilip si Mingwang at namangha, ang batang ito, sa wakas, ay malapit ng maging Heavenly Immortal. Sa ganitong paraan, may papakita na ng Heaven Mending Cauldron ang paunang lakas nito, at ang pagkakagapos nito sa akin ay mababawasan din ng malaki. Bigla, umalinggaw ang tunog ng mga pagbitak mula sa itaas ng pader ng kuweba. Crack! 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 Sa isang malakas na pagsabog, gumuho ang pader ng kuweba. Natarantang sumigaw ang haring demonyo ng 8 sinag, anong nangyayari? Tulalang tumingala si Linglanlan sa kisam at sumigaw, huwag mong sabihin ni. Sa puntong ito, nagtagumpay na ang grupo sa itaas na makabutas pababa sa lugar ng pamana. Nakita na ng mga tao sa labas si Kinnan at ang kanyang mga kasama sa likod ng butas. Tuwang-tuwang sumigaw ang binata, magaling. Nagtagumpay tayo. Sa sandaling iyon, napansin niya ang unti-unting natatanggal na kasuotan sa katawan ni Kinnan. Agad siyang sumigaw, bilisan nyo. Wasakin ang harang. Hinding-hindi natin maaaring hayaang umakyat si Kinnan sa antas na immortal. Sa sandaling ito, lumipad si Long Xuanling kasama ang kanyang mga tauhan para makisali. Ngumisi siya ng may pagmamalaki, Kinnan, sinabi ko na, babalik ako. Sinabi ni Long Xuanling sa lahat, mga kaibigang Daoist, hanggat handa kayong tulungan kaming wasakin ang harang at harapin si Kinnan, makukuha ninyo ang lahat ng gantimpalang ipinangako ko kanina. Nang makita ang malaking alok ni Long Xuanling, ang mga taong nabulag ng pera ay sumang-ayon, sige, tutulungan namin kayo. Kaya ang buong grupo ay sumugod para atakihin ang harang. Namangha si Mong Heyuan-J, ang Long Xuanling na ito ay talagang tuso at malupit sa kanyang mga pamamaraan. Tiniyak ng haring demonyo ng 8 sinag, malapit nang umakyat si Kinnan sa antas na Heavenly Immortal. Ano man ang mangyari, hindi natin sila maaaring hayaang guluhin siya. Kung hindi, siguradong malubhang masasaktan si Kinnan. Sinabi ng haring demonyo ng 8 sinag, mga kasama, anuman ang kakayahan nyo, gamitin nyo na lahat ngayon. Kaya't ang mga kasama ni Kinnan ay sabay-sabay na nagpakawala ng atake sa harang na nasa harapan. Nang makita na mabagal ang pag-atake ng mga tao, at hindi pa rin nasisira ang harang, naisip ni Long Xuanling, hindi na ito pwedeng magtagal pa. Kaya lumingon siya at nagtanong kay Lu Qinyin, Daoist Lu Qinyin, nakikita kong ang inyong angkan ng mga immortal na espiritu ay may hidwaan din kay Kinnan. Kung hahayaan nating magtagumpay si Kinnan sa pag-akyat sa antas na immortal ngayon, tiyak na magiging malaking banta siya sa inyong angkan sa hinaharap. Bakit hindi tayo magsanib puwersa ngayon para tapusin siya? Nag-atubili si Lu Qinyin at sinabing, sige. Ngunit, para masira ang harang ng espasyo na ito ay mangangailangan pa rin ng kaunting panahon. Pagkasabi nito, nagsimula siyang gumawa ng mga hand seal, naghahandang kumilos. Kaagad, hindi mabilang na enerhiyang espiritual ang tumama sa harang ng espasyo. Sa wakas, nagkaroon na ng mga bitak ang harang. Nag-aalalang sumigaw ang haring demonyo ng 8 sinag, peste. Gumuho na ang harang. Nang makita ito ng haring demonyo ng 8 sinag, agad itong gumawa ng mga hand seal. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lupa at ginamit ang punishment demon formation. Isang alon ng demonyong enerhiya ang lumabas at sumugod patungo sa grupo ni Long Xuanling. Sa ibaba, gumawa rin ng hand seal si Mong Heyuan-J at ginamit ang Vajra spell. Kaagad, isang panibagong harang ang lumitaw upang protektahan si Kinnan at ang lahat. Sumilip din si Mingwang at nagpakawala ng ataking anihilating claw.
Ang binata sa kabilang panig ay gumawa ng hand seal at ginamit ang isang sandatang mahika na tinatawag na Earth Demon Banner. Hindi nagpatalo si Long Xuanling at agad na ginamit ang South Heaven Immortal Gate. Kaagad, isang tarangkahang immortal ang lumitaw sa kanilang harapan. Tiningnan ni Ming Wang ang tarangkahan at nagtanong, ano ng bagay yan? Inanunsyo ni Long Xuanling, mga kaibigang Daoist, ibigay niyo sa amin ni Daoist Xiao si Ming Wang at ang Heaven Mending Cauldron. Hiramin niyo ang kapangyarihan ng South Heaven Immortal Gate para pagtuunan ng pansin ang demonyong iyon at talunin siya kaagad. Nang marinig ito, nag-aapoy sa galit ang haring demonyo ng 8 sinag. Nagliwanag sa demonyong enerhiya ang kanyang 2 maso. Sa tingin niyo ba'y sisiw lang ako? Kung gayon, makikipaglaro ako sa inyo hanggang sa huli. Pagkasabi nito, naghagis siya ng hindi mabilang na mga maso. Ang mga higanting masong ito ay direktang tumama sa grupong umaatake. Nang makita ni Long Xuanling kung gaano kalakas ang atake ng haring demonyo, napasigaw siya, peste. Paanong napakalakas ng isang to? Naisip ni Meng Yuanjie, 2 hininga na lang at aakyat na si Qin Nan sa antas na Heavenly Immortal. Kailangan nating magtiis. Nagpaalala ang lalaking may apelyidong Xiao sa lahat, wala na tayong oras. Mukhang kailangan na nating gamitin ang ating alas. Ngunit, nagpaalala si Lu Qinyin, huwag kang mag-alala, Daoist Xiao. Panoorin mo ako. Kaya gumawa siya ng isang hand seal. Isang titik na banal ang lumitaw sa kanyang palad. Agad nitong inatake ang harang ni Meng Yuanjie. Ang titik na banal ay nagdulot ng pagkasira ng harang. Wala nang proteksyon si Qin Nan. Sa sandaling ito, sumigaw si Meng Yuanjie, lagot na. Ang harang ni Yuanjie ay tuluyang nawasak. Nasugatan siya at umubo ng dugo, ngunit mabuti na lang at hindi pa siya namatay. Agad siyang inalalayan ng haring demonyo ng 8 sinag at nagtanong, Hoy, kalbo. Ayos ka lang ba? Sumagot si Meng Yuanjie, huwag mo akong alalahanin. Bilisan mo, protektahan mo si Qin Nan. Sa panig na ito, sinamantala ni Daoist Xiao at Long Xuanling ang pagkakataon para sumugod. Qin Nan, mamatay ka na. Nang makita ito ni Blood Aye, nabahala siya at sumigaw, Qin Nan. Ngunit, sa sandaling ito, 2 sinag ng liwanag ang tumama patungo kina Long Xuanling at sa kanyang kasama. King! King! 2 tunog ang umalingaw-ngaw habang nahaharang ang kanilang atake. Biglang kumambyo si Lu Qinyin at inatake ang sarili niyang mga kasama. Mga kaibigang Daoist, maghinay-hinay kayo. Iwanan niyo si Qin Nan na buhay. Kailangan ko siya. Naiinis na naisip ni Daoist Xiao, nandito na tayo sa puntong ito, paano pa tayo magpipigil? Pagkasabi nito, sumugod siya para patayin si Qin Nan. Ang kanyang espada ay tumagos sa isang katawan, ngunit tila ibang tao ang kanyang nasaksak. Galit siyang sumigaw, ikaw. Lumalabas na si Blood ay ang sumalo sa saksak para kay Qin Nan. Hanggat narito ako, huwag kang umasang masasaktan mo si Qin Nan. Pagkasabi nito, pilit niyang inalis ang espada. Nag-aapoy sa galit ang lalaki at sinabing, ngayong araw, dapat mamatay si Qin Nan. Kahit masalag mo ang aking espada, hindi mo mapipigilan si Long Xuanling. Ngunit mumisi si Blood Aye, alam ko. Pero bago pa man dumating ang inyong mga espada, darating muna ang katapusan nyo. Sumugod si Long Xuanling at nagsabi ng may pang-aalipusta, magpapasabog ka ng sarili. Napakatanga. Kahit gamitin mo pa ang paraang yan, gaano katagal mo silang mapipigilan? Sa sandaling ito, iminulat ni Qin Nan ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang balikat ni Blood Aye para pigilan ito. Senior Blood Aye, tumigil ka. Nagulat si Blood Aye at natigilan. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina niyang sinabi, Qin Nan, sa wakas nakamit mo na. Pagkasabi nito, nawalan ng malay si Blood Aye dahil sa sakit. Malamig na nagtanong si Qin Nan sa mga kalaban, ngayon, handa na ba kayong bayaran ng dugo ang utang ninyong dugo? Pagkasabi nito, bumaling siya sa kanyang mga kasama. Xu Shenliang, pansamantala, ipinagkakatiwala ko sa iyo si Senior Blood Aye.
Iwinasiwas ni Kinnan ang kanyang kamay at inihagis ang katawan ni Blood Eye patungo kay Xiu Shenliang. Sinalo siya ng lalaki at sumigaw, "Peste! May konsensya ka ba? Hindi tama ang basta-basta na lang maghagis ng kung ano." Naisip ng haring demonyo ng 8 sinag, pilit na pinunit ni Kinnan ang kanyang kasuotang immortal, ayos lang ba talaga yan? Gumawa ng hand seal si Kinnan at bumigkas ng isang salita, "Patahimikin." Naisip niya, stabilize. Dapat kong patatagin ang magulong lakas immortal. Nang makitang umakyat na sa antas na heavenly immortal si Kinnan, natakot si Daoist Xiao at sumigaw, "Umatras na tayo." Habang tumatakas, naisip ni Long Xuanling, "Pesteng Kinnan," bigla siyang umakyat sa 5th layer heavenly immortal. Kailangan nating tumakas bago pa maging stable ang kanyang estado. Ngunit hindi hahayaan ni Kinnan na makatakas sila ng ganoon kadali. Ginamit niya ang attacking Great Dragon crosses the heavens. Kaagad, isang higanting dragon ang sumugod patungo sa 2 pinuno. Hinampas ng dragon si Long Xuanling hanggang sa matulala ito. Napasigaw siya sa sakit, "Ah!" Pagkatapos, lumitaw si Kinnan sa harap ng tumatakas na si Daoist Xiao, hawak ang kanyang heaven-shattering saber. Malamig niyang iwinasiwas ang kanyang sable at ginamit ang attacking cross-realm strike. Nang makita ang papalapit na atake, halos himatayin sa takot si Daoist Xiao. Dali-dali niyang ginamit ang profound corpse demon bird. Agad, lumitaw sa langit ang ilang nilalang na mukhang tulala pero kasing bangis ng asong ulol.